Si Lorene Shane de Robles ay 26 years old na babaeng nag-abroad para matupad ang dream wedding nila ng fiancé niya. Mabait at mapagmahal pero niloko. Oo na, ikaw na ang kamuka. Happy? Eh di sana all, di ba? Wala naman akong magagawa dahil malakas ang dugo mo. Pero ang unfair ha, hindi naman ikaw ang nagpakahirap manganak eh. At nahirapan magbuntis tapos ikaw ang kamuka. Si Lancer Javian Vonzuelo ay 29 years old na tagapagmana na kailangan ng magkaroon ng heir. Masungit at wala pang balak magmahal. Not until nakilala niya si Lorene. Don't even think about running away from me. My future heir is already in your belly. Dalawang mundo na hindi inaasahang nagtagpo dahil sa pangyayaring hindi inaasahan. Papaano kung mahulog sila sa isa't isa? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday series. Mahal na mahal kita, Lorene. At ikaw na ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama sa habang buhay. Malambing na saad ni Harold sa dalaga bago siya lumuhod sa harapan ng dalaga. Kasalukuyan silang nasa may sala habang nanonood ng movie. Alam kong hindi mamahalin ang singsing na to dahil nabili ko lang to sa orange shop ng $2.99. Pero ang intensyon ko ay pakasalan ka at mahalin ka habang buhay. Ay totoo. Kaya naman, Lorene Shane de Robles, will you marry me? Pagpo-propose ni Harold sa kasintahan niya, dahilan naman para maluha ang dalaga bago siya tumango at sinabing, Yes, Harold, papakasalan kita. Aniya, kaya naman sinuot na ni Harold sa kanya ang singsing at nagyakapan silang dalawa. Para sa dalaga, ito na ang pinakamasayang araw sa buong buhay niya. Wala na siyang mga magulang at kapatid, habang ang mga kamag-anak niya naman ay walang pakialam sa kanya. Si Harold lang talaga ang tumulong at nagmahal sa kanya ng sobra-sobra. Ano bang pangarap mong kasal, mahal? Sa simbahan kong gustong ikasal tayo. Tapos magandang reception para naman walang masabi yung mga kamag-anak ko. Sagot naman ni Harold. Hindi kasi gusto ng pamilya ng binata si Lorene para kay Harold dahil nga ito ay isang ulila at mahirap na tao. Para sa kanila ay hampas lupa lang ang dalaga at hindi ito karapat-dapat kay Harold. Sa kagustuhang maganap ang dream wedding nila ay napagpasyahan ng dalaga na mag-abroad upang makaipon. May kapitbahay kasi siyang nag-recommend sa kanya kaya naman pinatos niya yon. Bukod doon, ay nagtrabaho rin si Harold para makatulong sa pag-iipon. Hindi pa halos umaabot ng 1 taon ang dalaga sa ibang bansa, kung ano-ano na ang sinasabi ng mga kaibigan niyang masama sa fiancé niya. Seryoso ba kayo sa mga sinasabi niyo? Baka naman namalikmata lang kayo at inakala niyo si Harold yung nakita niyo. Paninigurado ng dalaga habang ka-video call niya ang dalawa niyang kaibigan na si Elaine at Rochelle. Hindi ako nagbibiro, Lorene. Kitang-kita ko kung paano halikan yung babae sa labi dun sa bar. May tama na ako noon, pero hindi ako nagkakamali sa nakita ko. Pagdepensa ni Elaine habang pinapaliwanag niya ang nakita niya. Alam mo namang hindi nagsisinungaling ang kaibigan natin, Lorene, di ba? Sa kabotang-boto kami kay Harold noon. Ayaw lang namin na masaktan ka kaya namin sinasabi ang lahat ng to sa'yo. Alam naming mahal mo si Harold at nandyan ka nga sa ibang bansa para sa kasal niyo eh. Pero tinatraidor ka lang niya. Pangangatwiran naman ni Rochelle, dahilan para tuluyan ng mapuno ng kaba at pag-overthink ang puso at isipan ng dalaga. Totoo nga kayang niloloko ako ni Harold. Pero imposible namang magawa niya sa akin yun, di ba? Sabi niya mahal niya ako. Nag-propose pa nga siya sa akin eh. Sunod-sunod na saad ni Lorene sa sarili niya, habang hindi pa rin siya mapakali habang naglilinis ng bahay. Lorene? Are you okay? You seem tired and sad. Is there something wrong? Tanong ng amo ni Lorene na si Rhea. No, ma'am. I'm fine. It's just, I wasn't able to sleep well last night. Aniya, at naniwala naman kaagad si Rhea. Mabuti na lang talaga. Sa mabait na amo siya napunta dahil palagi itong nag-aalala para sa dalaga. Dahil sa hindi mawala sa dalaga ang pag-aalalang yun, ay habang magka-video call sila kinagabihan, ay tinanong niya si Harold. Harold, nasa bar ka ba kahapon?
Tanong ni Lorin sa kasintahan niya. Nakasalukuyang kumakain habang magka-video call sila. Hindi mahal. Bakit mo naman natanong? May nakakita kasi sa'yo eh. May kahalikan ka raw na ibang babae. Sabihin mo nga sa akin, Harold. Niloloko mo ba ako? Kinakabahang tanong ni Lorin kay Harold. Nakasalukuyang namang nabigla dahil sa tanong ng dalaga. May kahalikan? Seryoso ba sila, mahal? Hindi ako yun. Nandito lang ako sa bahay natin buong gabi at natulog. Saka, alam mo naman na hindi ako napupunta sa bar. Pagpapaliwanag ni Harold, pero hindi pa rin nawala ang panghihinala sa dalaga. Ikaw na ikaw daw kasi yung nakita nila eh. Kung nakahanap ka na ng iba, pwede mo namang sabihin sa akin para maging malinaw na ang lahat. Lorin, mahal na mahal kita. At alam mo naman yun, kung sino man yung nagsabi sa'yo tungkol dyan, clearly, sinisiraan niya lang ako sa'yo. Gusto lang niya na sirain ang relasyon natin dahil inggit siya. Hindi kita lolokohin dahil mahal na mahal kita, Lorin. Pagbibigay assurance ni Harold. Dahil sa mga matatamis na salita ni Harold, ay nawala na ang panghihinala ni Lorin. Pero habang tumatagal, ay dumarami lalo ng dumarami ang sinusumbong ni Rochelle at Elaine sa kanya. Lorin, nakita ko si Harold at Chloe na pumasok sa bahay niyo. Nakita ko rin sila naghahalikan sa may gilid ng bahay niyo. Pagsusumbong ni Rochelle. Si Chloe, halos araw-araw lang nasa bahay niyo at gabi pa palagi kong pupunta. Baka may kung ano na silang ginagawa. Pagsusumbong naman ni Elaine. Ang kaso lang ay nakakagawa ng paraan si Harold para mawala ang pag-overthink ng dalaga. Umabot ng halos 4 na taong pinaniwalaan ni Lorin si Harold. Dumating na nga sa punto na hindi niya na nire-replyan si Elaine at Rochelle. Dahil ayon kay Harold ay sinisira lang nila ang relasyon nila at naniniwala naman si Lorin sa kasintahan niya. Kasalukuyang September na at ang gustong buwan ng dalaga para magpakasal ay June upang sumakto to sa ika-4 na anibersaryo nila. Ang kaso lang ay July pa siya makakauwi next year. I heard you're getting married when you go back to the Philippines. Is it true? Tanong ni Ria sa kanya habang kasalukuyan siyang nagluluto. Yes, ma'am. I finally saved up a lot of money so that my fiancé and I can have our dream wedding. Masayang sagot ni Lorin habang na-excite siya. Pinapangarap kasi nila ito at ilang buwan na lang ay matutupad na. That's good. You know, you've been a good helper ever since you come here. That's why I wanted to give you a reward. Also, to have a lot of time to prepare for your wedding. You can go home to your fiancé next week. I know how much you miss him and having you here makes my family happy. Aniya, na naging dahilan para masurpresa ng sobra-sobra ang dalaga. That's right, honey. Our kids love you like their older sister. Aside from that, you always cook delicious food. That's why I gain a lot of weight, but I'm not complaining. Masayang saad naman ni Aaron, ang asawa ni Ria, na amo rin ng dalaga. That's why we wanted you also to be happy. I know this isn't much, but I will pay for your dream wedding gown. I have a friend from the Philippines who's a fashion designer and wedding gown maker. She will make you gown and your husband's suit. This is just a simple gift from me, so you can turn it down. Aniya, dahilan para maluha na ang dalaga sa sobrang saya. Wait, are you serious, ma'am, sir? This is too much. I don't know if I can accept it. You're making this household happy. And always healthy is too much also. We all just wanted you to be happy and have your dream wedding because you deserve it. Sobrang daming sorpresa ng dalaga sa fiancé niya. Pero hindi niya muna ito pinapaalam kay Harold. Gusto niya kasing sorpresahin ng binata in person. Kaya naman, hindi niya muna ito sinabi. Sa kabilang banda naman, ay rinding-rindi na si Lancer dahil sa halos araw-araw na lang na sinasabi ng mga magulang niya. Lancer Javier Valenzuela, nakikinig ka ba? Inis na tanong ng ama ng binata na si Lucian. Blah 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 blah. Bulong ng binata bago niya kinuha ang laptop niya at binuksan niya yon. Magte-30 ka na. For God's sake, hanggang ngayon, wala ka pa rin balak magkasawa?
Inis na saad ni Lucian, dahilan para mas lalong mainis ang binata at napairap na lang siya. Oo nga anak, nasa 50s na kami ng dad mo, pero wala pa rin kaming apo. Naiinggit na ako kay Lawana. Saad naman ng ina ni Lancer na si Luisa. Oo nga, kahit ako naiinggit na rin. Saka you do know na nakasulat sa patakaran ng pamilya natin na lahat ng mga tagapagmana ay kinakailangan ng magkaroon ng susunod na tagapagmana bago mag 30 years old. Don't tell me, lalabagin niyo yun. Pagpapaalala ni Lucian sa anak niya ng mga rules and regulations ng pamilya Vonzuelo, dahilan para mas lalong mainis ang binata. Dad, I just turned 29 last week. You're being melodramatic. Saka bakit niyo ba pinapakailaman ng buhay ko? So what? Kung ayaw ko pang mag-asawa. Saka, do I really need to follow the rules and regulation of Vonzuelo? Inis na tanong ni Lancer dahil ever since nung nag-29 years old siya, ay paulit-ulit na nilang pinapaalala sa kanya ang tungkol sa pag-aasawa. Of course you have to, Lancer. Ikaw kaya ang tagapagmana ng pamilya Vonzuelo. Hindi mo pwedeng subayin ang patakaran na noon pa lang ay sinusunod na ng mga Vonzuelo. They're so annoying. Ni girlfriend nga nagugustuhan wala ako eh. Tapos pipilitin nila kaagad na mag-asawa ako. No way, over my dead body. Inis na saad niya sa sarili bago siya tumayo sa kinauupuan niya upang umalis muna sa mansyon dahil sigurado siyang kapag nanatili siya doon ay hindi siya titigilan ng mom and dad niya. Where the hell are you going, Lancer? Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka dito! Sigaw ni Lucian pero hindi niya pinansin. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad papalabas ng mansyon. Who would have thought na magiging rebelde pala si kuya pagdating sa kasal na yan? Sa bagay, mom and dad. Kung ako ang pipilitin niyong magpakasal, ay hindi rin ako papayag. Nakangising saad ni Lervin na kasalukuyang kararating lang. Lervin, ikaw na lang kaya ang unang magbigay ng apo sa amin. Mom, I love you, but I'm still 25. Gusto ko pang i-enjoy ang buhay ko. Saka wala pa nga akong girlfriend eh. Aniya, bago siya naupo sa sofa. Dahil sa inis, ay napagpasyahan na lang muna magpunta ni Lancer sa bar ng isa sa mga kaibigan niya. You're early. Anong inumin mo? Tanong ni Ivan sa binata. No, hindi ako iinom. I'm just here to get away from pestering from home. Nag-asawa na ako sa pamimilit nilang mag-asawa na ako. Guys, mabuti na lang talaga hindi ako panganay. Dahil baka gawin din sa akin nila mom and dad yan. Well, you know me. I just want to have fun and all. Yan, dyan ka magaling sa have fun na yan. Kaya pala halos may babaeng linggo-linggong pumupunta rito eh. Umiiyak dahil napamahal na sa'yo. Ikalma mo ang pagiging babaero mo, Ivan. Gumaya ka sa akin, loyal. Bigla ang saad naman ni Kiko na kararating lang sa bar. Ay sus, si Mr. Loverboy pala to. Takot ka lang na mawala si Lorraine eh. Pagbanggit ni Ivan sa pangalan ng bunsong kapatid ni Lancer. Aba syempre, bata pa lang tayo. Gustong-gusto ko na si Lorraine. Saka, sobrang hirap na pinagdaanan ko noon. Makuha ko lang ang approval ni Lancer. Daig pa nga niya si Tito at Tita sa sobrang stricto eh. Nakangusong saad ni Kiko, dahilan para samaan siya ng tingin ni Lancer. Ito naman hindi mabiro. Anyways, bakit nandito rin kayo? Siya, naiinis sa bahay nila. Kaya umalis muna habang ako naman nandito dahil ako ang may-ari nito. Tara, doon muna tayo sa may secret room. Kung saan kitang-kita natin ang buong bar. Pag-aaya ni Ivan at sumunod naman sa kanya ang mga kaibigan niya. September 27, 2025, 5:56 p.m. nang makababa si Lorraine sa may eroplano. Sobrang saya na nararamdaman niya dahil bukod sa masusunod na ang araw na gusto niya para sa kasal niya, ay makakasama niya nang medyo matagal ang fiancé niya bago sila ikasal. Kagaya ng plano niya, hindi niya pinaalam sa binata na uuwi siya. Pero bago yon, ay napagpasyahan niya munang puntahan si Elaine at Rochelle upang makipagbati sa kanila. Nako iha, nakarating ka na pala. Kaso lang nasa probinsya si Elaine dahil nagbabakasyon siya doon. Saad ni Elia, ang ina ni Elaine, nang puntahan ito ng dalaga. Ganun po ba tita? Okay sige, pero pwede po bang favor? Isusurprise ko kasi si Harold eh.
Sobrang dami po ng dala ko. Okay lang po ba na iwanan ko muna dito sa bahay niyo sandali? Tanong ni Lorin kay Elia. Oo naman, iha. Balikan mo na lang mamaya o kaya bukas. Aniya, kaya naman, kaagad na nagpasalamat sa kanya ang dalaga. Nag-tricycle na ang dalaga papunta sa bahay nila upang isurprise si Harold na kasalukuyang walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Gabing-gabi na nang makarating si Lorin sa tahanan nila, akmang kakatok na siya nang mapagtanto niyang bukas ang pinto ng bahay nila. Bakit bukas to? Hindi dapat hinahayaan na bukas ang pinto dahil baka manakawan kami. Aniya sa sarili bago siya pumasok sa loob. Para siyang napako sa kinatatayuan niya nang may bagay na nakita siya. Panty? Bra? Bakit may ganito sa bahay namin? Hindi naman to akin eh. Aniya na may halong panghihinala. Bago pa man makapasok ng tuluyan ang dalaga, narinig na niya ang never niyang inaasahan na maririnig niya. May umuungol sa kwarto nila ni Harold at ang nakakabigla pa doon ay pamilyar ang boses na yon. Medyo bukas ang pinto ng kwarto nila, kaya naman kaagad na sumilip doon si Lorin. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang makita niya kung ano ang pangyayaring nakita niya roon. Walang pagbabago. Ang sarap talaga basta ikaw ang kasama ko sa mga ganitong gawain. Nakangising saad ni Chloe habang nakaibabaw siya kay Harold na kasalukuyang pawis na pawis dahil sa ginawa nilang kababalaghan. Narinig ni Lorin ang bawat salita ni Chloe at ramdam niya kung paano unti-unting nadurog ang puso niya. Para siyang hindi makahinga at nanginginig ang mga kamay habang pinagmamasdan ang dalawang taong minahal at pinagkatiwalaan niya. Harold? Mahinang bulong niya, ngunit sapat na para marinig ng dalawa. Mabilis na napalingon si Harold at halos manghina ang katawan nito nang makita niya si Lorin na nakatayo sa pintuan. Puno ng luha ang mga mata. Kaagad nitong tinulak si Chloe palayo at nagmamadaling nagtakip ng kumot. Lorin, mahal! Mali ang iniisip mo! Natatarantang saad ni Harold habang pilit na tumatayo. Pero para kay Lorin, wala nang dapat pang ipaliwanag si Harold. Nakita at narinig na niya ang lahat na dapat niyang marinig. Wala na bang mas totoo pa sa mga mata ko at tenga ko, Harold? Nanginginig, ngunit matapang na saad ng dalaga. Maglilimang taon kitang pinaniwalaan, pinaglaban, kahit nilalayo na ako ng mga kaibigan ko sa'yo. At ito ang ibabalik mo sa akin? Ang kapal ng mukha mo! Hindi makapaniwalang saad ni Lorin habang patuloy ang pag-agos ng mga luha niya. Hindi, Lorin. Mahal kita. Nadala lang ako. Wala tong ibig sabihin. Pilit na dahilan ng binata. Dahilan para mas lalong sumabog sa galit si Lorin. Walang ibig sabihin? Pinagmumukha mo ba akong tanga? Pinagpalit mo ako, Harold. Pinagpalit mo lahat ng sakripisyo ko. Diyos ko naman, ikakasal na tayo. Grabe ang pasarap na ginagawa mo habang ako nagtitiis sa ibang bansa para sa pangarap nating kasal. Tama pala talaga yung mga kaibigan ko. Isa kang manlulokong taksil. Nagsisisi ako na minahal kita. Saad ni Lorin, ngunit hindi na siya makalapit pa sa binata. Hindi niya nakasalanan kung bakit siya nagloko, Kaz. Tignan mo naman ang pinagkaiba natin. Bukod sa, mas masarap ako sa'yo, mas maganda pa ang katawan ko. Tapos parang tumaba ka pa. Ipagpapalit ka nga talaga ni Harold. Shut up, Chloe. Huwag mo siyang pakinggan, mahal. Pagmamakaawa ni Harold, pero sawang-sawa na si Lorin. Sobra na ang sakit na nararamdaman niya. Hindi niya na pinakinggan pa ang mga sinasabi nila at tumakbo siya palabas ng bahay habang si Harold naman ay nagsusuot ng damit upang habulin to. Bakit mo pahahabulin ng babaeng yon? Nahuli ka na at wala ka nang magagawa. Hindi na matutuloy ang kasal niyo. Kaya naman huwag ka nang magsayang ng oras at ako na lang pakasalan mo. Saad ni Chloe. Bago niya hinawakan ang braso ni Harold, pero inalis ng binata ang kamay niya bago ito tumakbo papalabas habang sumisigaw. Lorin! Liz! Pakinggan mo ako! Sigaw ni Harold, pero hindi na lumingon pa ang dalaga at nagpatuloy sa pagtakbo. Habang magulo ang pangyayari sa side ni Lorin, mas lalong magulo ang side ni Lancer. Kasalukuyang inis na ang binata habang hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng mga magulang niya. Dad, why would you do that?
Nakapag-deal ka talaga sa mga Recalve family dahil lang sa ayaw ko pang magkaroon ng pamilya. Buhay ko to! Why can't you let me decide what I want to happen? Sigaw ni Lancer nang malaman niya ang napagkasunduan ng mga magulang niya at ng mga kaibigan nito. Sa oras kasi ng mga lahating taon matapos ang ika-29 na kaarawan ni Lancer at wala pa rin siyang asawa, ay magkakaroon siya ng forced marriage sa babaeng pinakaiinisan niya sa lahat. Ang babaeng yon ay si Jaylee Recalve, isang model at artista na noon pa lang ay obsessed na sa binata. You don't understand us, Lancer. Ginagawa namin to para hindi malabag ang rules and regulations ng Valenzuela family. Kaya naman wala ka nang magagawa at kailangan mong harapin ang kapalaran mo. Saad ni Lucian, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang anak niya. We're just doing this for you, anak. Saka Jaylee is a good girl. Bukod doon, ay gustong-gusto ka niya, kaya siguradong magiging maayos ang relasyon niyo. Pangangatwiran naman ni Luisa sa anak, dahilan para mas lalong magalit ang binata. Ginagawa niyo ang lahat ng yan para sa akin? You both just wanted to control my life. Sa tingin niyo ba, magiging masaya ako kapag ganyan ang mangyayari? Ayaw man sigawan ni Lancer ang mga magulang niya, pero sumusobra na kasi ang mga ito sa pangingialam sa buhay niya. Saka, what made you think na magiging maayos ang relasyon namin kung sakali mang si Jaylee ang mapapangasawa ko? Siya lang ang may gusto sa akin. Tinanong niyo man lang ba ako kung gusto ko siya? Malamang hindi. Hindi ko rin siya gusto. Please be reasonable, Mom and Dad. You can't do this to me. Dagdag pa ni Lancer bago siya napahawak sa sentido sa sobrang inis. Bakit ba ayaw mo kay Jaylee? She's a good girl naman and fashionable. Maganda ang public image niya. Public image pa rin ba talaga ang iniisip niyo? Sige, bibigyan ko kayo ng rason kung bakit ayaw ko kay Jaylee. First of all, masyado makapal ang mukha niya. Nagpakalat siya ng humor noon na we're dating kahit hindi. Pangalawa, sinubukan niya akong halikan at yakapin. You both know how much I hate physical touch. Lalo na sa taong hindi naman importante sa akin. At ang kinakainis ko pa sa lahat, she kept trying to seduce me. Nung isang beses na lasing ako at nagubad siya sa harapan ko. Pagkukwento ni Lancer na nagpagulat sa mga magulang niya, hindi makapaniwala ang mga to na nagawa pala ni Jaylee ang mga bagay na yon. Ganong klase ba ng babae ang gusto niyong makatuluyan ko? Mom and Dad? I know what she did was wrong, pero baka naman pwede mo siyang bigyan ng chat. Hindi natapos ni Luisa ang sasabihin niya nang ibato ni Lancer ang baso na hawak niya bago siya naglakad papalabas ng mansyon. I can't believe them. Para sa kapakanan ng pamilya. Isa-set aside nila ang mga kagustuhan ko. Nakakainis. Sobra akong nagagalit. Sabi ni Lancer habang nasa loob siya ng kotse niya. Pinabuti na lang niya muna na umalis doon dahil hindi niya na kinakaya ang mga pangyayari doon. Tulala, nahihilo at nasusuka na ang nararamdaman ni Lorin. Kasalukuyan siyang nasa bar na nakita niya habang naglalakad siya kanina. Kuya, isa pa, sabi niya doon sa bartender. Ma'am, sigurado po ba kayong kaya niyo pa? Parang hindi na po kasi. Saka, may kasama po ba kayo? Sino po ang aalalay sa inyo pag-uwi? Tanong ng bartender na kasalukuyang nag-aalala sa kalagayan niya dahil nakakailang inom na siya ng isa sa pinakamatapang na alak sa bar na yon. Don't mind me, Mr. Bartender. Sabi ko isa pa, kaya bigyan mo pa ako. Magbabayad naman ako eh. Aniya, kaya naman, sinunod na lang siya ng bartender. Matapos uminom, ay nagtungo ang dalaga sa dance floor upang makasayaw sa mga nagsasayaw doon. Lingid sa kaalaman niya na marami na palang mga lalaki ang may binabalak na gawin sa kanya. Bukod doon, ay nakuha naman niya ang atensyon ng isang lalaki na mayaman. Kasalukuyan itong nagsosolo sa may private room kung saan kitang-kita niya ang buong bar. At pagkapasok pa lang ni Lorin, ay nasa kanya na ang atensyon nito. Napapansin rin ng binatang ito ang ibang mga lalaki pang nakatingin sa dalaga. Kaya naman, napagpasyahan niyang lumabas sa private room. Hi, miss. Pagbati ng isang lalaki na lumapit kay Lorin, dahilan para mabigla siya. Ang galing mong sumayaw at ang ganda ng katawan mo. Kung gusto mo, let's this party and let's go to my condo. Nakangising saad ng isang lalaki na sa mukha pa lang ay mahahalata ng manyak. Lasing na ang dalaga ng mga oras na yon
pero kaagad siyang tumanggi. Ayoko, iba na lang ang ayain mo. Hindi natapos ni Lorin ang sasabihin niya nang hawakan siya ng lalaking yon sa braso. Kasama ka o kakalad ka rin kita papalabas ng bar na to. Hindi rin natapos ng lalaking yon ang sinasabi niya nang makita niya kung sino ang nasa likuran niya. Baka gusto mong ikaw ang kalad ka rin ko papalabas ng bar. Inaayawan ka na ng babae pero pinipilit mo pa rin. Pathetic. Seryosong saad ng isang lalaki, dahilan para mapaharap sa kanya si Lorin. Kaagad namang umalis yung lalaki dahil takot sila sa binatang yon. Natulala si Lorin sa binata ng halos 1 minuto, dahilan para mapataas ang kilay nito. Why are you staring at me like that? Taas kilay na tanong ni Lancer sa dalaga na halos tumulo na ang laway dahil sa kagwapuhan ng binata. Hala, totoo ka pala. Akala ko kasi nag-hallucinate lang ako eh. Masyado ka kasing good to be true. Lasing na saad ni Lorin bago niya pinulupot ang braso sa batok ng binata. Am I that handsome para maging too good to be true? Nakangising tanong niya at tumangutango naman ang dalaga. Pinulupot naman ni Lancer ang braso niya sa bewang ng dalaga. Patuloy silang nagsasayaw ng sobrang magkalapit na umabot na sa puntong hindi na kinakaya ni Lancer ang pagtitimpi at hinalikan na niya ang dalaga sa labi. Bro, you won't believe what I'm saying. Tuwang-tuwang saad ni Ivan habang ka-video call niya si Kiko. Bakit? Ano ba nangyayari dyan? Patingin ako! Saad naman ni Kiko at tinutok ni Ivan ang kamera kay Lancer at Lorin. Yung kaibigan natin, nakikipagmomol na oh. Grabe, nagbibinata na siya. Saad ni Ivan na nagpagulat kay Kiko. Parehas silang tuwang-tuwa dahil ngayon lang ito ginagawa ni Lancer kahit na siya ang pinakalapitin ng mga babae sa kanilang tatlo. Sagot ko na ang kwarto if ever na dumiretso ang halikan nila sa kababalaghan. Natatawang saad ni Kiko. Umabot sila ng halos ilang minuto sa paghahalikan at mabuti na lang ay masyadong busy ang iba pa sa pagpaparty at walang nanonood sa kanila. Let's change location. Bulong ni Lancer sa dalaga bago niya ito binuhat ng parang bridal style at lumabas sila ng bar. At dahil hilong-hilo na si Lorin ay hindi niya na alam ang ginagawa niya. Nang makarating sila sa kondo ng binata, ay kaagad siyang sinunggaban ng halik ni Lorin at doon na nga nagsimula ang mainit na pagsasalo nila ng gabing yun. Sakit ng ulo, pagkahilo at sakit ng buong katawan ang nararamdaman ni Lorin ng mga oras na nagbukas siya ng mga mata. Nagising siya sa isang kwarto na hindi pamilyar sa kanya, dahilan para tuluyang magising ang diwa niya. Anak ng palaka, hindi to ang kwarto ko ah. Teka, nasan ako? Tanong niya sa sarili nang akmang babangon na siya nang sabay na sumakit ang ulo at katawan niya. Ang sakit. Ano bang nangyayari sa akin? At sumakit ang katawan ko. Nakipag-wrestling ba ako kagabi? Tanong niya sa sarili bago siya nagunat at hindi inaasahang lumanding ang kamay niya sa isang matigas na bagay. Teka, ano yun? Flashlight? Bakit ang tiga? Hindi niya na natapos ang sasabihin niya nang may bigla ang nagsalita. Katatapos lang natin 2 hours ago. Tapos, gusto mo ulit? Kalma naman babae. Baka tuluyan ka nang hindi makalakad. Saad ng isang lalaki mula sa gilid niya, dahilan para mabigla ang dalaga. Dahan-dahan siyang tumingin na nasa gilid niya at nabigla nang makita niyang may lalaking gwapo doon. At ang mas nakakahiya pa ay hawak-hawak niya ang jumbo hotdog nito na inakala niyang flashlight. Manyak! Sigaw ni Lorin bago niya kinuha ang unan at hinampas kay Lancer. Oh, calm down woman. Saka, the audacity to call me manyak. Ikaw nga tong naghahawak ng ano ko eh. Saka nakalimutan mo na ba? Ikaw sumunggab sa akin ng halik nung makarating tayo dito sa kondo ko. Aniya, dahilan para maalala lahat ng dalaga ang mga nangyari kagabi, kung paano siya nakipagmomol sa lalaking yun at kung paano nila ginawa ang kababalaghan. May nangyari sa atin, di ba? Ibig sabihin ba nito, hindi na ako virgin? Malamang. Aniya, sabay irap ni Lancer sa dalaga. Yung virginity ko, nakasave yun para sa papapangasawa ko, Suni. Pero kinuha mo lang na parang candy sa akin. Mangiyak-ngiyak na saad ni Lorin. Calm down woman. Saka for your information, hindi lang ikaw ang nawala ng virginity. No, kahit ako,
This is my first time. Namumulang saad naman ni Lancer. We, hindi halata ah. Sa mukha mong yan, wala ka pang ibang nakakasex nun? Wala pa nga. Mapili akong tao, no? Kahit ako, hindi ako makapaniwalang na-attract ako sa'yo kagabi. Parang sinasabi mo na hindi ako nakaka-attract ah. Kung hindi ka nakaka-attract, edi walang nangyari sa atin ngayon. Saad naman ng binata, dahilan para mamula si Lorene. Pero kaagad siyang nabalik sa wisyo at pinilit niyang makatayo upang kuhanin ang mga damit niya. Where are you going? Tanong ni Lancer bago siya umupo ng maayos. Aalis na. Ano pa ba? Kalimutan na lang natin tong nangyari na to. Parehas lang tayong lasing at hindi natin alam ang ginagawa natin. Don't even think about running away from me. My future heir is already in your belly. Nakangising saad ni Lancer bago siya nag-brief at short at humarang sa may pinto. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako mabubuntis kasi gumamit ka naman ng kondom, di ba? Tanong ni Lorene sa binata habang nagsusuot ng damit. Well, nung first round oo. Pero nung ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ikalima ay hindi. So, there's a lot of chance na mabuntis kita. Kaya naman hindi na kita pwedeng pakabalan pa. Dahil sigurado akong nasa tiyan mo na ang susunod na magiging tagapagmana ng pamilya ko. Pagpapaliwanag ni Lancer sa nangyari, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang dalaga. Nakalimang round tayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Lorene sa binata. Yeah. Gusto sana kitang pagpahingahin pagkatapos ng third round. Pero ikaw tong makulit kaya tinuloy ko na lang. Nakakainis ka talagang lalaki ka. Kaya pala ganito na lang kasakit ang buong katawan ko. Bahala ka na dyan. Aalis na ako. Aniya, pero kaagad siyang pinigilan ni Lancer. At saan ka pupunta? Nakalimutan mo na ba? Wala ka nang uuwian, di ba? Tanong ni Lancer sa dalaga. Dahilan para matahimik to. Oo nga pala. Wala na akong uuwian dahil tapos na ang lahat. Wala nang kasal na magaganap dahil niloko ako ni Harold. Pero teka, paano nalaman ng kupal na to ang nangyari sa buhay ko? Tanong ni Lorene sa sarili niya bago siya humarap sa binata. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Pagkatapos ng fifth round natin, bigla ka nalang umiyak. Nagkwento ka sa akin at pinakalma naman kita. Pagpapaliwanag ng binata sa nangyari kagabi, kaya naman napaupo na lang si Lorene sa kama. Huwag ka nang bumalik doon, Lorene. Just stay with me. I can treat you better than they could have. Saad ng binata bago niya niyakap si Lorene. Kahit si Lancer ay nagulat sa mga ginagawa niya. Dahil halos 3 dekada niya ng buhay ay never siyang naging ganito sa ibang babae na para bang ayaw niya nang mawala pa sa kanya si Lorene. Alam mo ang pangalan ko? Duh, of course alam ko. Wait, don't tell me. Hindi mo alam ang pangalan ko. Tanong ni Lancer sa dalaga. Dahilan para awkward na mapangiti si Lorene bago nag-peace sign. I can't believe you, woman. Parang kagabi lang, inuungol mo ang pangalan ko. Tapos hindi mo alam. Ganyan ba talaga ka-short time ang memory mo? Lasing ako. Kadalasan nakakalimutan ko yung mga nangyayari kapag lasing ako. Pero may iba ko. Ano nga bang pangalan mo? Tanong ni Lorene sa binata. Dahilan para mapubuntong hininga to. Lancer Javian Bonzuelo. Yan ang pangalan ko. Bonzuelo? Parang pamilyar ang surname mo ah. Kandidato ka ba sa darating na eleksyon? Yeah, tatakbo akong mayor sa lugar na to. Paano mo nalaman yon? Nabanggit lang ng kaibigan ko na may kandidato raw na gwapo sa lugar na to. Ikaw pala yon. Ganun ba talaga ako gwapo? Tanong ni Lancer bago niya ginulo ang buhok niya. Ay, wala na. Mahangin na. Hindi ako nagyayabang. Nagtatanong lang ako. Aniya, bago siya humiga sa kama. Anyways, sabi mo, nasa bahay ni Tita Elia ang mga gamit mo. Kaya naman, tara, daanan natin doon bago tayo dumiretso sa mansyon ko. Seryoso ka ba talaga na hindi mo na ako papakawalan? Yeah, kaya wag mo nang subukan. Get dressed and let's go. Saad ni Lancer at tumango naman ang dalaga. Nang matapos silang magbihis, ay kaagad naman silang nagtungo sa bahay ni Tita Elia. Nasa medyo kalayuan pa sila nang makita ni Lorene
na lumabas si Harold sa bahay nila Elaine kasunod ni Tita Elia na sinisigawan na siya. Lumayas ka na dito! Wala dito si Lorraine! At kung sakali mang alam ko kung nasaan siya, ay hindi ko sasabihin sa'yo. Manluloko kang lalaki ka! Sigaw ni Tita Elia, kaya naman wala nang nagawa si Harold at umalis na siya. Walang kaalam-alam si Harold na nasa loob pala ng kotseng kasalubong niya si Lorraine at umalis na to. Yun ba yung ex mo? Wala ka namang ka-taste-taste. Nakangiwing saad ni Lancer bago siya nagpark sa harapan ng bahay nila Elaine. Grabe ka naman. Di ikaw nang gwapo. Teka, tulungan mo ko makababa. Masakit ang hita ko. Oh. Anya, kaya naman pinagbuksan siya ni Lancer ng pinto ng kotse. At pumasok na sila sa bahay ni Elaine. Tita Elia, pagtawag ni Lorraine at kaagad naman siyang nilapitan ni Elia. Kamusta ka, Iha? Narinig ko ang tungkol sa nangyari. Okay ka lang ba? Kagagaling lang dito nung walang kwenta mong ex-boyfriend. Saan ka ba nang galing? Tanong niya bago siya napatingin sa lalaking nasa likuran ni Lorraine na kasalukuyang naka-hoodie para hindi makilala ng mga taong nandoon. Mayor Lancer, ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Elia sa binata. Sinasamahan ko po si Lorraine na kuhanin ng mga gamit niya. Saka, huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko hahayaan na makalapit pa ang mokong na yun kay Lorraine. Nakangiting saad ni Lancer. Tita, pwede po ba kaming pumasok? At baka may makakilala po sa lalaking to eh. Saad ni Lorraine, kaya naman pinapasok na sila sa pinakaloob ng bahay. Kinuha na ni Lorraine ang mga gamit niya doon at sinakay na ito sa may kotse ni Lancer. Ingatan mo si Lorraine ha. Huwag mo nang hahayaan na makalapit pa yung lalaking yun sa kanya. Pakiusap ni Elia sa binata at tumango naman to. Nagpaalam na silang dalawa kay Elia at umalis na doon. Thank God, wala na sila ma'am doon. Saad ni Lancer, dahilan para mapataas ang kilay ng dalaga. Bakit? Tanong ni Lorraine habang kumakain ng fried chicken at fries mula sa isang fast food restaurant. Dahil sigurado akong tatanungin nila tayo ng tatanungin. Ewan ko ba sa kanila? Meron naman silang sarili nilang mansyon eh. Pero hilig nilang pumunta sa mansyon ko. Aniya, kaya naman pinagpatuloy na lang ng dalaga ang pagkain niya. Natulala at hindi makapaniwala si Lorraine nang makarating sila sa mansyon ng binata. Sigurado ka bang mansyon ba to? Para kasing palasyo na eh. Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga sa binata, dahilan para matawa to. Really? Maliit pa nga to kumpara sa mansyon ko sa England at Japan eh. Aniya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang dalaga. Pinaayos ko na yung dati kong guest room dito at pinagawa ko ng kwarto mo. Seryoso ka ba talaga na papatirahin mo ko dito? Para naman kasing sobra-sobra na ata. Nahihiyang saad ni Lorraine habang nakatingin siya sa napakagandang mansyon ng binata. Like I told you, my future heir is already in your belly. Kaya naman, huwag ka nang mahiya. Saad ni Lancer bago niya pinakuha sa mga maid yung gamit ng dalaga. Nakakasigurado ka ba na mabubuntis talaga ako? Baka kasi mamaya nag-aantay ka lang ng wala eh. Tapos hindi pala ako buntis. Saad ni Lorraine na nagpangisi naman sa binata. You don't have to worry about that. Dahil sinigurado ko na talaga na mabubuntis ka. Saka if ever man na hindi ka mabuntis, di gagawa na lang ulit tayo. Aray! Napasigaw na lang si Lancer nang kurutin siya ng dalaga sa tagiliran niya. Puro ka talaga kalokohan. Basta kapag hindi ako nabuntis, aalis na lang ako dito. Aniya, pero sa loob-loob ng dalaga ay napakaraming tanong. Paano kung mabuntis nga ako? Di, papanagutan niya ako? Saka ibig sabihin rin ba nun, papaksalan niya rin ako? Hindi na masama dahil mayaman naman siya at mukhang mabait na tao siya. Pero, kakakilala pa lang namin eh at kakahiwalay ko lang kay Harold. Sunod-sunod na saad niya sa sarili bago siya tumingin kay Lancer na kasalukuyang tinutur siya sa mansyon nito. Kagaya ng napagkasunduan, ay doon na nanatili si Lorraine. Masaya siya kasama si Lancer. Kaya naman na-enjoy niya ang pananatili doon at nakalimutan niya ang mga sakit na dinulot ng ex-boyfriend niyang si Harold. Isang gabi ay nagising siya
Nang mga bandang 2:00 ng madaling araw, dahil nagugutom siya, patay na ang mga ilaw sa mansyon, at dahil ayaw niyang mangstorbo ng mga maid na natutulog na, ay nag-flashlight na lang siya at naglakad ng naglakad. Ngunit kahit lakad siya ng lakad, ay hindi pa rin siya nakakarating sa kusina. Teka, tama ba tong dinaraanan ko? Ang dilim kasi eh. Ani niya habang patuloy siya sa paglalakad. Nakakainis naman, naligaw pa ata ako. Gusto ko lang naman kumain ng ice cream na may pipino. Nakangusong saad ni Lorraine bago niya dinayal ang number ni Lancer upang tawagan to. Hello? Inaantok na sagot ni Lancer. Ang bumungad sa kanya nang sagutin nito ang tawag niya. Lancer, naliligaw ako. Saad niya na nagpagulat sa binata. Ha? Saan? Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag kang lalabas mag-isa. Lalo na't gabi. Teka, hahanapin kita. Iyon mo ang location mo. Saad ni Lancer bago siya bumangon sa kama. Hindi naman ako sa labas naligaw eh. Sagot naman ng dalaga, dahilan para magtaka si Lancer. Ha? Kung hindi ka naligaw sa labas, saan ka naligaw? Lutang na tanong ni Lancer dahil kasalukuyan pa rin itong inaantok. Dito sa loob ng mansyon mo. Hindi ko na alam kung nasan ako eh. Gusto ko lang naman kumain ng pepino na may ice cream eh. Nakangusong saad ni Lorraine sa kabilang linya, habang si Lancer naman ay ginigising yung mga maid upang buksan ang mga ilaw at hanapin ang dalaga. Nahanap naman kaagad ni Lancer ang dalaga at kasalukuyan itong nakasimangot. Halos 2 buwan ka nang naninirahan dito, tapos naliligaw ka pa rin. Grabe ka na talaga, Lorraine. Aniya, bago niya nilapitan ang dalaga. Paano ba naman? Ang laki-laki ng bahay mo. Sino ba namang hindi maliligaw? Napakaraming hallway. Solo ka lang naman na nakatira rito. Bakit kailangan ganito kalaki ang bahay mo? Pagsusungit ni Lorraine bago sila naglakad pabalik sa may sala. Maliit pa nga to kumpara sa mansyon ko sa ibang bansa Paano na lang kapag dinala kita ron? Di mas lalo kang maliligaw. Buntong hiningang saad ni Lancer para irapan siya ng dalaga. Gusto ko ng ice cream at pipino. Nakangusong aniya nang makarating sila sa sofa. Di papakuha kita sa mga maid. Saka grabe ang random naman ng mga gusto mong kainin. Natatawang saad ni Lancer pero pinigilan niya ang dalaga. Ayoko nang basta ice cream at pipino lang ha. Bakit? Ano bang gusto mo? Gusto ko yung ice cream ay galing mismo sa factory. Gusto ko makikita ko talaga kung paano isalin yung ice cream sa tab niya. Tapos yung sa pipino naman, gusto ko si Ivan mismo ang pipitas. Aniya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Lancer. Pati na rin ang mga maid na nandoon. Nakilala na ni Lorraine si Ivan dahil palagi itong nabisita sa mansyon ni Lancer. Ang lala naman yan. Bakit gano'n ang gusto mo? May pipino naman dyan sa kusina at ice cream Ayoko nun. Gusto ko fresh na fresh. Pero kung ayaw mo, di wag na lang. Matutulog na lang ako. Aniya, atakmang tatayo na siya nang pigilan siya ni Lancer bago ito napabuntong hininga. Ano ba tong kalokohan na to, Lancer? At pinapunta mo pa ako rito. Ang sarap-sarap ng tulog ko tapos, istorbohin niyo lang ako. Nakasimangot na pagrereklamo ni Ivan habang nanimitas siya ng pipino. Kumuha ka ng 10 pipino. Saad ni Lorraine, kaya naman namitas na si Ivan. Wala siyang magawa dahil sinasenyasan siya ni Lancer. Natutuyuin ang dalaga kapag hindi ito nasunod. O ayan, 10 pipino. Pwede na ba akong umuwi? Tanong ni Ivan bago niya inabot sa dalaga ang pipino. Alin dito yung pang-anim na kinuha mo? Yung pang-anim ang gusto kong kainin. Saad ng dalaga, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Ivan. Aba, hindi ko natanda. Pumili ka na lang dyan. Hindi na natapos ni Ivan ang sasabihin niya nang samaan siya ng tingin ni Lancer. Eto na, kukuha na ako ng panibagong 10 pipino. Tapos tatandaan ko na kung ano yung pang-anim. Saad ni Ivan, kaya naman nanguha ulit siya ng pipino. At this time, tinandaan niya kung ano yung pang-anim at binigay niya to sa dalaga. Matapos manguha ng pipino, nagtungo naman sila sa ice cream factory.
na pagmamay-ari naman ng pinsan ni Lancer na si Prince. Mabuti na lang talaga nandito pa ako. Pero grabe yung trip ni Lorena. Pang-anim na pipino tapos gusto niyang makita kung paano ilagay sa tab yung ice cream. Sigurado ka bang hindi buntis yan? Tanong ni Prince, dahilan para mapaisip ang binata. Oo nga no, what if Lorena is pregnant? Kasi bro, hindi normal yung cravings niya eh. Ang random at weird pa. I think she's pregnant. Saad naman ni Ivan. Nga pala, libre mo rin ako ng ice cream ah. Parang masarap yung chocolate flavor eh. First time kitang narinig na magpalibre, Ivan ah. Naghihirap ka na ba? Pagbibiro ni Prince. Hindi no, wala akong dalang wallet eh. Dahil bigla na lang niya akong hinigit sa kama ko upang pagpitasin ng pipino. Aniya, sabay irap. Lancer! Lancer! Ito na yung ice cream ko, oh! Nalagyan pa yan ni ating staff ng additional caramel sauce dahil pantay-pantay lang yung nilalagay ng machine. Masayang saad ni Lorin na nagpangiti naman sa binata. Kumuha ka na rin ng ice cream mo, Ivan, at uwi na tayo. Saad naman ni Lancer at akmang magbabayad na siya nang pigilan siya ni Prince. Don't worry, it's on the house na. Saka kung sakali man na buntis nga talaga si Lorin, ay maganda. Dahil alam mo naman, kailangan ng pamilya Vanzuelo ng tagapagmana. If ever na mag-crave pa siya sa ice cream, dalhin mo lang siya rito. Aniya, kaya naman nagpasalamat na si Lancer sa kanya. Hinatid na ni Lancer at Lorin si Ivan sa mansyon nito, kaya naman silang dalawa na lang ang naiwan. Nagsususpetsya na ang binata na buntis si Lorin, pero napagpasyahan niya na bukas na lang alamin. Kasalukuyan kasi siyang nag-e-enjoy habang pinapanood niyang kumain si Lorin. Matapos kumain, ay kaagad namang nakatulog si Lorin. Bago umalis sa kwarto ni Lorin, ay hinalikan ni Lancer ang noo at siya nito. I think I'm already falling for you, Lorin. Nakangiting saad niya bago siya lumabas ng kwarto. Kinaumagahan ay gising na si Lancer nang bumaba ang dalaga sa may kusina. Good morning, Lorin. Kamusta ang tulog mo? Okay naman. Hindi natapos ni Lorin ang sasabihin niya nang makaramdam siya ng pagsuka. Kaya kaagad siyang tumakbo papunta sa CR at doon sumuka. Kaagad naman siyang sinundan ni Lancer at hinawakan nito ang buhok niya. Patuloy sa pagsuka ang dalaga, dahilan para mag-alala na ang binata. Bukod doon ay bigla na lang itong naiyak, kaya pinunasan siya ng binata sa bibig bago binuhat na pang bridal style dahil nahihilo pa to. Sobrang sakit ang ulo ko. Lumuluhang saad ni Lorin, kaya naman pinatawagan na ni Lancer sa isa sa mga maid niya, ang private doctor ng Vanzuelo family, upang ipatingin ang kalagayan ng dalaga. Nahihilo? Nagsusuka? At weird cravings? I think kailangan niyong gumamit ng pregnancy test. Dahil yun ang mga sintomas ng pagbubuntis. Sakto dahil may dala akong PT rito. Gamitin mo yan, Lorin. Saad ni Dr. Valero, kinuha naman yun ng dalaga at sinamahan siya ng binata papunta sa banyo. Ginamit ito ng dalaga habang kinakabahan. Paano kung mag-2 lines ang mga pregnancy test na to? Ay, baka nga buntis ako. Ano nang gagawin ko? Tanong ni Lorin bago siya lumabas ng banyo, habang hindi pa niya nakikita ang resulta. Kay Lancer niya ito unang ipapakita at napasigaw naman ito sa tuwa nang makita niyang positive ang pregnancy test. Positive! Buntis ka, Lorin! Masayang saad ni Lancer bago niya niyakap ang dalaga na naiyak naman dahil sa naging resulta. Nabuntis nga talaga ako. Sinigurado mo talaga, no? Siraulo ka talaga. Lumuluhang saad ni Lorin bago siya hinalikan ni Lancer sa noo. Don't worry, dahil pinapangako kong aalagaan at mamahalin ko kayo ng magiging anak natin. Malambing na saad ni Lancer bago niya ito niyakap. Well then, congratulations Sir Lancer and Ma'am Lorin. Magkakaroon na kayo ng supling. Pagbati sa kanila ni Dr. Valero. Umalis na kaagad si Dr. Valero nang ma-check niyang maayos na ang kalagayan ng dalaga. Dahil doon, ay nagkaroon na ng masinsinan na usapan si Lorin at Lancer. Alam kong galit ka ngayon dahil nagkatotoo na nabuntis kita. Pero please, huwag mo ipalaglag ang magiging anak natin.
Sasagutin ko lahat ng mga pangangailangan mo at bibigyan pa kita ng maraming pera. Kaya naman, huwag mong ipalaglag ang anak natin. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng anak. At dahil hindi yun mangyari-yari noon, dahil wala akong mahanap na matinong babae. Pakiusap ni Lancer sa dalaga na kasalukuyang nabigla dahil sa sinabi niya. Dapat lang nasagutin mo lahat ng pangangailangan ko. Dapat rin na alagaan mo ko dahil anak mo to. Anak natin. Pero teka lang, saan mo nakuha yung pagpapalaglag? Hindi ako masamang tao para ipalaglag ang batang to. Dahil lang sa nabuntis mo ko. Siyempre, anak ko rin to, no? Saka katulad mo, matagal ko na rin pangarap na magkaroon ng anak. Masayang saad ni Lorene bago siya humawak sa tiyan niya. Matapos ang kasal nila ni Harold, ay pangarap na talaga nilang magkaroon ng anak noon pa lang. Pero hindi na ito nangyari dahil sa pagtataksil na naggawa ng binata. Saka, walang kasalanan yung bata. Sa dami ng pinagdaanan kong sakit, parang siya na yung reward na natanggap ko. Kaya naman mamahalin ko siya ng sobra. Sobra-sobra dahil kupal yung tatay niya. Aniya, dahilan para mapanguso si Lancer. I promise, magiging good father ako sa magiging anak natin. At good husband naman sa'yo. I know, hindi ko naman ito nasasabi sa'yo, Lorene. Pero, mahal na kita. Hindi mo man ako mahal sa ngayon, pero okay lang. You can take your time, dahil alam kong soon enough, mamahalin mo din ako. Siyempre, ako na to, no? No one can resist my charms, no? Aniya, dahilan para samaan siya ng tingin ni Lorene. Joke lang, Lorene. Pero sinisigurado ko sa'yo na mapapaibig kita. Aniya, bago niya hinalikan sa noo ang dalaga. Kung mapapaibig mo ako, kung hindi, edi co-parenting na lang tayo. Kakabroken ko lang nung nakaraan kaya hindi pa ako sure kung magmamahal pa ulit ako. Aniya, na nagpangiti naman sa binata. I know, I'm willing to wait Hindi naman kita minamadali. Just take your time and I will always be by your side. Malambing na sabi niya bago niya niyakap si Lorene. Sa bawat paglipas ng buwan ay mas lalo nang lumalaki ang tiyan ni Lorene. Pa-weird ng pa-weird ang cravings niya, pero kahit na mahirap minsan ang cravings niya, kinukuha pa rin ito ni Lancer para maging satisfied ang dalaga. Maayos naman ang lahat hanggang sa isang araw, 3 buwan bago ang eleksyon, ay hindi inaasahang may kumalat na picture nilang dalawa sa tapat ng isang restaurant kung saan nakahalik si Lancer sa noo ng dalaga. Dahil doon, kinwestiyon nila ang binata tungkol sa relasyon niya sa babaeng yun. Sinagot naman sila ni Lancer at pinakilala niya sa kanila si Lorene bilang fiancé niya at soon-to-be wife. Pagpapanggap lang ang lahat ng yun. Ngunit sa bawat araw na lumilipas ay nakikita ng dalaga ang pagiging gentleman, mabait at mapag-alaga ng binata. Dahilan para hindi inaasahang mahulog siya kay Lancer. Ang kaso lang ay sa kanya na mismo nang galing yung co-parenting, kaya naman tinago na lang niya ang nararamdaman niya. Sinabi niyang mahal niya ako, pero kasi ako mismo ang nagsabi sa kanya ng co-parenting. Dapat kayang ipaalam ko sa kanya ang nararamdaman ko? Tanong ni Lorene sa sarili niya. Hanggang sa umabot na ng 7 buwan ang tiyan niya, alam na nila ang gender ng baby nila at lalaki to. Dahil doon ay nagpagpasyahan naman ni Lorene na mag-shopping para sa gamit ni Baby Leo. Lancer, busy ka ba? Kasi kung hindi, pwede mo ba akong samahan mag-shopping para sa gamit ni Baby Leo? I'm sorry, pero may kailangan kasi akong puntahan, Lorene. Okay lang ba sa'yo kung bukas na lang o kaya naman, kung gusto mo talaga ngayon, ay magpasama ka na lang sa driver at isang maid? Pagtanggi ni Lancer bago niya hinalikan sa noo si Lorene at nagpaalam. Bakit kaya siya nagmamadali? Pero okay, isasama ko na lang si Kuya Ren para may kasama ako. Pagtutukoy niya sa driver ni Lancer na palaging naka-assign kay Lorene. Kaya naman, nagtungo na sila sa may mall at nagsimula ng maghanap ng mga gamit. Sa tingin mo ba, Kuya Ren, kakailanganin ba ni Baby Leo to?
Tanong ni Lorin habang nakaturo siya sa mga gamit. Opo naman, ma'am. Essential po ang pagkakaroon ng cradle para sa baby. Minsan po kasi, ayaw nila sa crib eh. Kaya mas okay na po yan na may ganyan. Saad naman ni Ren bago sila nagpatuloy sa pag-iikot. Bumili si Lorin ng baby clothes, baby towel, baby bottles, cribs, stroller, at iba pang mga gamit. Ngunit habang nag-iikot sila, ay hindi inaasahang may nahagip ang mata ni Lorin. Mula sa isang store ng mga bags at shoes. Mula sa kabilang side ay nakita niya si Lancer doon na may kasamang ibang babae, dahilan para mapako siya sa kinatatayuan niya. Nabitawan niya ang hawak niyang teddy bear nang makita niyang niyakap ng babae si Lancer. Niyakap siya ng babae? Hindi ako pwedeng magkamali. Si Lancer yun. Hindi na napigilan ni Lorin ang emosyon niya. At huli na, nang mapagtanto na lumuluha na siya. Kaagad siyang naglakad papalabas sa mall. Habang si Ren naman ay nakasunod sa kanya na hindi alam kung anong nangyayari dahil masyado siyang focus sa mga daladala niya na nakalagay sa cart. Hindi na siya natanong ni Ren kung ano ang problema dahil baka mas lalo lang siyang magalit. Kaya naman, nang makauwi, ay dumiretso na lang siya sa kwarto niya at doon umiyak. Hapon na nang magising siya at bumaba naman siya sa sala upang magmerienda. Habang nagmimerienda, ay biglang dumating si Lancer. Lorin, I'm back. Sorry kung hindi kita nasamahan kanina. I promise, babawi ako sa'yo bukas. Saad naman ni Lancer pero hindi siya pinansin ni Lorin at bumalik na ito sa kwarto niya. Did I do something wrong? Bakit hindi niya ako kinakausap? Galit ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Lancer sa maid na nandoon na nagkibit-balikat dahil hindi niya alam ang dahilan kung bakit nagkakaganon ang dalaga. Hindi bumaba ang dalaga hanggang sa magabi na at nakahanda na ang dinner nila. Tatawagin ko na po ba si Ma'am Lorin, Sir Lancer? Tanong ng isa sa mga maid. Hindi na. Ako nang tatawag sa kanya. Saad ni Lancer bago siya nagtungo sa kwarto ng dalaga. Napansin niyang bukas ang pinto ni Lorin, kaya naman sumilip siya doon at nabigla nang makita niyang umiiyak si Lorin. Anong nangyayari? Bakit umiiyak ka? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Lancer kay Lorin. Nabigla naman si Lorin dahil bigla-bigla na lang sumusulpot ang binata. Bakit ka nandito? Doon ka sa labas! Ayaw kitang makita! Lumuluhang saad ni Lorin bago niya tinalikuran ang binata. Ano bang nangyari? May nagawa ba akong mali? Sabihin mo naman sa akin kung bakit ka galito. Pakiusap ni Lancer bago siya naupo sa tabi ni Lorin. Kaya naman pala ayaw mo akong samahan kasi kasama mo yung girlfriend mo. Dapat nung una pa lang sinabi mo na kung ano ang rason. Hindi yung nag-arason ka pa ng iba. May pasabi-sabi ka pang mahal mo ko tapos maghahanap ka rin pala ng iba. Lumuluhang pagkukwento sa kanya ni Lorin, dahilan para magtaka siya. Girlfriend? Wala akong girlfriend. Ano ba yung sinasabi mo? Saka, totoo yung sinasabi ko na mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Pati na rin ang anak ko. Kaya, hindi kita maintindihan eh. Kung sino ba yung tinutukoy mo? Ipaliwanag mo sa akin oh. Pakiusap ni Lancer. Dahil kahit siya ay naguguluhan sa mga sinasabi ng dalaga. Nakita kita kanina sa mall. May kasama kang babae. Tapos niyakap ka pa niya. Ang saya-saya niyo doon! Lumuluhang pagpapaliwanag ni Lorin dahilan para mapabuntong hininga si Lancer at pinunasan niya ang luha ng dalaga. Nagkakamali ka ng iniisip, Lorin. Hindi ko babae o girlfriend ang babaeng yun. Siya si Lorraine, ang bunso kong kapatid. Birthday niya kasi kahapon eh. At hindi ako nakapunta dahil busy ako sa trabaho. Kaya naman, ngayon bumawi ako sa kanya. I'm sorry for not telling you about it. And I'm sorry dahil napag-overthink kita. Paghingi ng tawad ni Lancer bago niya hinalikan sa noo si Lorin. Kagaya ng sinabi ko dati, ikaw lang ang gusto ko at mahal kong babae. Saka, magkakaanak na tayo. Maghahanap pa ba ako ng iba kung nasa akin ka na?
Sorry na. I'm sorry for everything. Aniya, bago niya niyakap si Lorene. Ang cute mo naman magselos. Sabi ni Lancer. Wala pang aminan na naganap ng gabing yun. Pero sinuyo siya ni Lancer at kumain na sila ng dinner. Tiniis ni Lancer ang kabalditahan at kaartehan ni Lorene hanggang sa finally, sinilang na nito ang anak nilang dalawa. Aribe, walang nakuha sa'yo kahit mata. Pangaasar ni Elaine, dahilan para samaan siya ng tingin ni Lorene. Pero be, hindi namin ine-expect na ang daddy pala ng baby mo ay yung future mayor ng lugar natin. Congratulations sa inyo, Mayor Vanzuelo. Pagbati naman ni Rochelle. Lancer na lang muna. Hindi pa naman ako nananalo eh. Hopefully soon, sa eleksyon, ay manalo ako. Nakangiting saad ni Lancer habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Leo. Alam mo ba, Lorene, ganito ang itsura ko nung pinanganak ako ni Ma'am. Parang carbon copy ko nga talaga si Leo. Oo na, ikaw na ang kamukha. Happy? Eh di sana all, diba? Wala naman ako magagawa dahil malakas ang dugo mo. Pero, ang unfair Hindi naman ikaw ang nagpakahirap manganak at nahirapan magbuntis, tapos ikaw ang kamukha. Nakangusong saad ni Lorene na kasilukuyang nagtatampo. Ilang linggo matapos manganak ang dalaga, ay nagsimula na ang pangangampan niya at sinuportahan naman niya si Lancer sa pagtakbo nito. Marami ang taong sumusuporta kay Lancer, kaya naman hindi pa nagsisimula ang eleksyon ay parang alam na nila kung sino ang mananalo. Maayos naman ang lahat hanggang sa hindi na makapagtimpi si Harold dahil sa inggit. Noon pa lang kasi ay pangarap niya ng magkaroon ng anak sa dalaga, kaya hindi naman niya tanggap na natupad ito pero sa ibang lalaki. Kaya naman, isang gabi ay biglang bumisita si Harold sa mansyon ni Lancer. Oh, ikaw pala yung bisita. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Lancer kay Harold. Masaya ba? Tanong ni Harold sa binata, dahilan para magtaka to. Ano? Masaya ba ang buhay na inagaw mo sa akin? Galit na sigaw ni Harold kay Lancer, dahilan para matawa to. Inagaw? Wala akong inaagaw sa'yo, Harold. Natatawang saad ni Lancer, habang si Harold naman ay parang sasabog na sa galit. Wala. Lahat ang meron ka, inagaw mo sa akin. Si Lorene. Sa akin dapat talaga si Lorene. Matagal na kami at kinasal na kami, pero inagaw mo siya. Tapos yung anak mo, hindi yun mabubuhay kung hindi mo inagaw sa akin si Lorene. Mga agaw ka! Kapal na mukha mo! Sigaw ni Harold, dahilan para mapatawa ng sarkastiko si Lancer. Inagaw. Since when ko sa'yo inagaw si Lorene? Sa pagkakaalam ko, wala akong inaagaw sa'yo. Dahil nung nagkakilala kami ni Lorene, ay wala na kayo. Nakalimutan mo na ata na niloko mo si Lorene. Yung relasyon nyo ay pinagpalit mo siya sa panandaliang sarap habang si Lorene ay naghihirap sa ibang bansa noon para matupad ang kasal nyo. Hindi napigilan ni Lancer ang sarili niya at kung ano-ano na ang sinasabi niya. Kung magsalita kasi si Harold ay parang pagmamay-ari niya si Lorene at hindi yon nagustuhan ni Lancer. Saka huwag mong idadamay ang anak namin dahil wala kang alam. Nabuo si Leo dahil sa aming pagmamahalan. Saka, unlike you, na mahal ko talaga si Lorene at kahit sinong babae pa ang maghubad sa harap ko, siya lang ang pipiliin ko. Hindi ako katulad mo na manluloko. Manluloko na nga, pangit pa. Nung mga oras na yon ay namersonal na si Lancer dahil sa sobrang galit niya. Kung ikukumpara nga naman ang itsura ni Harold kay Lancer, ay para lang itong talampakan ng binata. Ang dami mong satsat. Bakit? Sigurado ka ba na ikaw ang ama niyang anak niyo ni Lorene? Paano kung sabihin ko sa'yo na may nangyari sa aming dalawa noon? Baka nga, ako ang ama ng anak niya eh. Aniya, dahilan para matawa si Lancer. Seryoso ka ba dyan, Harold? Grabe naman ang pagkadesperado mo na sirain kami. Ang lala mo. Natatawang saad ni Lancer. Hindi ako nagbibiro. May nangyari sa aming dalawa ni Lorene.
Wait, hold on. First of all, simula nung gabing naghiwalay kayo, ay hindi naman masyadong lumalabas ng mansyon si Lorene. Alam ko, dahil may camera ang buong bahay. Aside from that, kapag lumalabas siya, ay palagi niya akong kasama. Saka pare, kaawat ka naman. Ang gwapo nung anak namin, oh. At kakalabas pa lang niya. Kamukhang kamukha ko na kaagad. Natatawang pagkukwento ni Lancer. Hindi ko ine-expect na you would stoop this low. Kahit ano talagang gagawin mo, para masira kami, no? Sorry ka, dahil masaya na kami sa isa't isa. Bukod doon, ay mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya wala ka nang magagawa. Nakangising saad ni Lancer nang biglang bumukas ang pinto at niluwa noon si Lorene na may tulak-tulak na stroller. Harold, anong ginagawa niya dito? Tanong ni Lorene bago siya lumapit kay Lancer. Sinusubukan niyang sirain ang relasyon natin, Lorene. Can you believe that? Kung ano-anong sinasabi niya. Alam mo bang, sinabi niyang may nangyari daw sa inyo. Kaya baka anak niya raw si Baby Leo. Pagkukwento ni Lancer. Dahilan para hindi makapaniwalang napatingin si Lorene kay Harold. Ang lakas din talaga ng tama mo, no? Ano pa bang kailangan mo? At nandito ka pa. Masaya na ako kay Lancer. At may anak na kami. Never na akong babalik sa'yo. Saka, mukhang enjoy na enjoy ka naman sa mga ginagawa niyo ni Chloe, di ba? Bakit hindi siyang asawahin mo? Inis na saad ni Lorene nang malaman niyang sinisiraan pa siya nito kay Lancer. Kasalanan mo yan, Harold. Nasa iyo na. Pinatalo mo pa. Tama nga ang sinasabi nila. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya umalis ka na dahil wala ka nang mapapala pa dito. Hindi na babalik sa'yo si Lorene. Dahil sa amin na siya ng anak namin. Nakangising saad ni Lancer bago niya pinatawag yung mga guard at pinalabas na si Harold. Kahit kailan talaga yung lalaking yun, walang magawang matino. Hindi ka naman siguro naniwala sa mga sinasabi niya, di ba? Tanong ni Lorene. Siyempre naman, dahil alam kong gagawin niya ang lahat, maagaw ka lang niya sa akin. At hindi ako papayag na mangyari yun. Aniya, na nagpangiti naman kay Lorene. Mabuti kung gano'n. Saka, huwag mo na lang pansinin yun. Bukas eleksyon na, kaya naman, may iba ka pang kailangang pagtuunan ng pansin. Saad ni Lorene bago siya niyakap ni Lancer at hinalikan sa noo. Sorry nga pala. Hindi ako nakasama sa pagpunta niyo kay Ma'am. Napakarami ko lang talagang ginawa eh. Tapos, sumabay pa yung loko na yun. Saad ni Lancer bago siya naupo sa sofa. Pinadala na ni Lorene si Leo sa kwarto nito sa yaya niya. Naupo na rin si Lorene sa may sofa. Nagkwentuhan lang kami nila tita at tito habang nilalaro ni Lorene si Leo. They are saying na sobrang happy nila dahil finally, nagkaroon ka na raw ng minamahal na anak. Pagkukwento ni Lorene na nagpatawa naman kay Lancer. Tuwang-tuwa talaga yan sila. At noon pa lang, stress na sila sa akin eh. Saad naman ni Lancer bago siya sumandal sa balikat ng dalaga. I'm super tired. Mabuti na lang talaga. Kayo ni Leo ang pahinga ko. Paglalambing ni Lancer. Ayan, dyan siya magaling. Ano ba talaga kami? At kung maka-acto siya ay parang asawa niya ako. Hays, hindi kasi ako makahanap ng tamang oras para magtanong eh. Buntong hiningang saad ni Lorene. Buntong hiningang saad ni Lorene sa sarili niya. Sobrang saya nilang dalawa nang manalo si Lancer bilang mayor ng kanilang lugar. Nagkaroon ng celebration sila Lancer sa mansyon niya pagkatapos nilang manumpa. Congratulations, Mr. Vanzuelo. Napakaswerte mo naman. May maganda ka ng asawa. May anak ka rin. Tapos, nanalo ka pa sa pagiging mayor. Saad ni Lawrence, ang isa sa mga nanalong konsehal habang nagkakainan sila sa mansyon. Well, masasabi ko lang talaga na thankful ako kay Lord because He gave me all of this. Aniya, bago sila nagtawanan. Gwapo-gwapo naman ang pamangkin namin! Nanggigigil na saad ni Lervin kay Leo na kasalukuyang tawa ng tawa. Kala ko talaga, makakapag-asawa na ako nang wala sa oras eh. Kapag hindi pa nagkaanak si kuya bago siya mag 30 years old. Mabuti na lang at nakilala niya si Ate Lorene. Aniya,
na nagpatawa sa mga magulang nila. Tama ka dyan, Lervin. Kaya naman, thankful ako na nakilala ni Lancer si Lorin. Aba kung hindi nangyari yon, ay wala akong napakagwapo na apo. Tignan mo naman oh. Bonzuelo na Bonzuelo ang itsura ni Lionel Javis Bonzuelo. Masayang saad ni Lucian habang pinagmamasdan niya ang apo niya. Tama ka dyan, honey. Pero ang tanong, kailan nga kaya ang kasal? Yan rin ang isa sa mga hinihintay ko eh. Pagpaparinig ni Luisa kay Lorin at Lancer. Mom, huwag mo silang madaliin. Alam mo naman nakakasimula lang ni Kuya sa politics eh. Baka may kailangan mo na silang gawin bago magpakasal. Saad naman ni Lorraine. Kagaya ng paggawa ng panibagong baby? Pangaasar ni Lervin, dahilan para magtawanan silang lahat. Shut up, Lervin. Pagsusuway ni Lancer sa kapatid niya, dahilan para muli silang magtawanan. Umabot ng hanggang hapon ang party at mayat-maya ang bumabati kay Lancer ng congratulations. Halos madaling araw na nang matapos ang party, kaya naman, pinuntahan na muna ni Lorin si Leo sa nursery room nito. Habang pinagmamasdan niya ang anak niya, ay biglang bumukas ang pinto at niluwa noon si Lancer. Tulog na ba si Leo? Tanong ni Lancer at tumango naman ang dalaga. Lumapit si Lancer sa kanya at niyakap siya nito. Thank you for helping me the whole day. Pagpapasalamat ni Lancer. Lancer, yung pinag-uusapan nila tita kanina, hindi pa ba time para sabihin natin sa kanila? Tanong ni Lorin kay Lancer, nakasalukuyang nakayakap pa rin sa kanya. Na ano? Tanong naman ni Lancer. Na, we're just co-parenting. Kasi kita mo naman, nagtatanong na sila tungkol sa kasal eh. Alam natin na, imposible mangyari yun, di ba? Saad ni Lorin, bago siya tumingin sa anak nila. Bakit imposible? Saka, bakit kailangan co-parenting pa? Mahal naman kita. Hindi ba pwedeng magpakasal na lang tayo kagaya ng napag-usapan nila kanina? Aniya, dahilan para mabigla ang dalaga. Oo nga pala. Pwede lang tayo magpakasal kapag naging mutual na ang feelings natin. Hanggang ngayon, wala ka pa rin bang nararamdaman sa akin? Malungkot na tanong ni Lancer bago niya binaon ang mukha niya sa batok ng dalaga. Wala naman akong magagawa eh. Hindi kita mapipilit na mahalin ako. Saka, kung totoo mang ganun, alam kong makakahanap ka ng mamahalin mo. Dagdag pa nito, dahilan para magtaka ang dalaga. Pinagsasabi mo, grabe ang OA ha? Ang drama mo? Saad ni Lorin. Ang sakit kaya kapag hindi nare-reciprocate yung feelings mo. Mahirap kapag one-sided love lang, no? Aniya, bago niya mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa dalaga. Sino bang nagsabi na one-sided love lang yon? Bulong ni Lorin, dahilan para mabuhayan si Lancer. Ano yung sinasabi mo? Pwede mo bang ulitin? Narinig ko pero ayokong mag-assume eh. Pakiusap ni Lancer. Puno ng pag-asa ang mukha niya. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na one-sided love lang yung tungkol sa atin? Matagal na rin kitang mahal, no? Sa tingin mo ba, hahayaan kitang halikan mo ko kung hindi kita mahal? Natatawang tanong ni Lorin, dahilan para maiyak naman sa tuwa si Lancer. Maraming salamat, Lorin. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Mahal na mahal kita. Lumuluhang saad ni Lancer bago siya niyakap pabalik ni Lorin. Sino ba namang hindi mahuhulog sa'yo? Bukod sa gwapo, matalino, makisig, ay napakabait mo pa. Kaya nga sabi ko sa'yo nung nakilala kita noon na parang too good to be true ka. Na-inlove ako sa'yo dahil sa katangian mo. Dahil sa pagiging gentleman mo. O kahit na anong pag-inarte at pagsusungit ang ginawa ko nung buntis ako, ay hindi mo ako sinukuan. Hindi mo kami sinukuan ng anak natin.
Kaya naman, Lancer Javier Bonzuelo? Oo, mahal na mahal rin kita. Nakangiting saad ni Lorene, dahilan para siilin siya ng halik ni Lancer. It is now or never, Lorene. Alam ko ngayon pa lang natin na-confirm ang feelings natin sa isa't isa. At wala akong dalang singsing. Pero gusto kong sabihin sa'yo na ikaw na ang gusto kong pakasalan. Alam mo ba, wala akong balak na magmahal o mag-asawa. Pero nung nakilala kita, binago mo lahat ng mga pananaw ko tungkol sa pagmamahal. Mahal na mahal kita. At ikaw ang kauna-unahang babae na nagustuhan at minahal ko. Hindi counted doon sila Ma'am at Lorene. Pero dahil sa'yo, nagbago ako at ginusto kong magkapamilya at mabuhay ng masaya. May pagkamayabang ako minsan at masungit, kaya naman sana matanggap mo pa rin ako. Ikaw na ang gusto kong forever. Kaya naman, will you marry me, Lorene Shane de Robles? Pagpo-propose ni Lancer, kahit wala naman itong singsing. Akala ko hindi na ako magmamahal noon kasi grabe nga yung nangyari sa akin. Pero pinakita mo sa akin at kahit na ayawan ko na ang pag-ibig na yan, ay may potential ka na mahalin ako. Pinaramdam mo sa akin ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na akala ko never kong mararanasan. Naging patient ka sa akin sa lahat ng mga oras, kaya naman nahulog ako sa'yo. Wala ka mang singsing na hawak ngayon? Pero oo, sinasagot kita. At papakasalan kita. Lumuluhang saad ni Lorene bago niya niyakap si Lancer. Nang gabing yun ay naging engaged na silang dalawa. Kinaumagahan lang ay nagpagawa ng singsing na walang katulad si Lancer at iyon ang naging engagement ring nila. Yan ang pangyayari sa buhay nila Lorene at Lancer. 6 na taon na ang nakalipas. Kasalukuyan, 6 years na silang kasal at magsi-7 years old na si Leo. Nang 3 years old pa lang ito, ay nabuntis muli si Lorene at nanganak ng kambal. Isang babae at isang lalaki na pinangalanan nila na Lancelot at Lorian. Ngayon, ay kasalukuyang mayor pa rin si Lancer dahil nanalo ito nung ikalawang termino niya. Kasalukuyan na nasa sala sila Rochelle, Elaine at Lorene, pati na rin ang mga anak niya nang magkwento si Rochelle. Guess what, be? May pahabol-habol pang nalalaman si Harold. Kay Chloe rin pala siya babagsak. Balita ko, may 2 anak na sila. Pagkukwento ni Rochelle. Well, good for them. Saka mabuti nga eh. Hindi yun ang nakatuluyan ni Lorene dahil baka maging miserable lang ang buhay ng kaibigan natin sa kanya. Deserve nilang isa't isa. Isang manluloko at isang mga-agaw. Perfect match, di ba? Saad ni Elaine bago umirap at kumain ng french fries. Hayaan niyo na sila. Pass is pass. Saka masaya na ako sa buhay ko ngayon. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil naging tama yung desisyon ko na huwag sabihin kay Harold na darating ako. Dahil kung sinabi ko yon, ay hindi ko malalamang niloloko niya ako. At kung hindi nangyari yon, ay hindi ko pa makikilala ang lalaking nakatadhana sa akin, diba? Sabi ni Lorene at tumangutang naman ang mga kaibigan niya. Tama, tama. Ang mahalaga ngayon ay nasa tamang tao ka na. Hays, ako kaya? Kailan mapupunta sa tamang tao? Saad ni Elaine bago siya sumandal sa sofa. Siya na lang kasi ang walang boyfriend o karelasyon sa kanilang tatlo. May asawa na si Lorene at Rochelle. Tapos siya, kahit boyfriend, wala pa rin. Nasa tamang tao ka na rin, El. Sasagutin mo na lang siya. Bigla ang saad ni Ivan na kasalukuyang may daladalang ice cream. Tito Ivan! Sigaw ng mga bata bago sila lumapit dito. Hayan ka na naman sa pagiging charming mo eh. Ang tanong, mapapasagot mo ba ang kaibigan namin? Taas kilay na tanong ni Rochelle kay Ivan. Who knows? Basta ginagawa ko lang ang lahat. Maging karapat-dapat lang ako sa kaibigan mo. Baka naman ang bababae ka rin, ha? Taas kilay na tanong naman ni Lorene. Ano ka ba naman, Lorene? Nagbagong buhay na nga ako. Oo, ganyan ako noon. Pero nung nakilala ko si Elaine, ay nangako ako sa sarili ko na hindi na ako mangbababae. Dahil siya na ang gusto ko makasama habang buhay. Pagmamalaki ni Ivan, dahilan para magtawanan sila.
Napakatamis naman. O siya, magsikain na kayo dahil baka matunaw yung ice cream. Saad naman ni Kiko na kararating lang kasama si Lorraine. Tita Lorraine! Sigaw ng mga bata bago sila lumapit sa tita nila. Grabe, ang saya ng buhay natin, no? Tanong ni Lorraine sa asawa na kasalukuyang kararating lang. Aba oo naman mahal ko. Ikaw ba naman ang napangasawa ko eh. At biniyayaan pa tayo ng 3 anak ni Lord. Mahal na mahal ko kayong 3. Saad ni Lancer bago niya hinalikan sa labi ang asawa. Mahal na mahal ka rin namin ang anak mo. Aniya, bago sila naghalikan. Close your eyes, Lancelot and Lorian. You too, Leo. Saad ni Lervin na kararating lang dahilan para magtawanan silang lahat. Ang kwento ni Lorraine at Lancer ay nagtuturo na hindi sapat ang tagal ng relasyon kung kulang naman sa katapatan at respeto. Minsan, ang mga pagkakamali at pagkabigo ang naging daan upang matagpuan natin ang tunay na taong nakalaan para sa atin. Ang pag-ibig na totoo ay hindi sinusukat sa sakripisyo lamang, kung hindi sa tapat ng pagsasama at pag-aalaga sa isa't isa. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento nila Lancer at Lorraine. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig na mga komento. From Pasita Eliazar, hello Miss Lee and good day everyone. Thank you sa bagong upload. I'm listening back to back. Tales of Siren, Miss Jen, Miss Celine, Cat Amazing Stories, Kwento ni Cats, and among other stories. Listening from Ontario, Canada, while busy babysitting my grandson. From Valley Duhali, good evening! Salamat sa bagong inspirasyon. Miss Lee, Inday Siren, writer Land G from Hong Kong. From Stella Mayahara, super ganda ng story, nakakakilig talaga. Thank you so much for uploading this inspiring and romantic love story. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee, at hanggang sa muli nating kwento.